nyo ba na eto mga DD nung birthday pala ng ating presidente ay nag-iiyakan mga kababayan? Dahil meron po kasi, kung matatandaan nyo, merong mga kaibigan etong si PBBM na sinorpresa etong ating presidente mga kababayan at umarkila ng mamahaling banda. Ano pa, which is etong Duran Duran. Mga kababayan, ngayon, nag-iiyakan etong mga DD mga kababayan, at sinasabi na pera daw ng taong bayan yung ginamit ton. So ngayon kung titingnan natin, hindi ata alam nung mga DD mga kababayan na si PBBM ay isang Marcos at ang mga Marcoses ay kilalang kilala mga kababayan. Ano po, at yung mga kaibigan ng mga Marcoses hindi naman po basta-basta. So ngayon mga kababayan, ang pinaka nakakatawa pa dito, parang ang dating, bawal, porkit presidente ka ng bansa, bawal ka mag-celebrate ng kaarawan mo. Bawal kang tumulong at makihalubilo sa ibang tao. At bawal mong payagan yung mga tao na pumasok sa Malacanang at magsaya, mga kababayan, dun sa Malacanang at pakainin yung mga kababayan nating Pilipino. Especially yung mga homeless. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, bawal din pala na kapag ka nagdiriwang ang presidente ng kaarawan, bawal din pala niyang sagutin yung mga hospital bills na mga kababayan po nating Pilipino sa buong mundo mga kababayan, sa buong Pilipinas mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, hindi natin alam mga kababayan kung anong isip meron etong mga DD na ito. Kung bakit pati yung simpleng bagay, mga kababayan, pinapansin po nila kaysa kumbinsihin nila etong si Sara Duterte na magpaliwanag po patungkol dun sa 125 million pesos na confidential fund mga kababayan at patungkol dun sa 73 million pesos na ipinababalik ng COA mga kababayan. Ano po? So ngayon, bakit nga ba inis na inis yung mga DD mga kababayan dito sa nangyaring kaarawan ni PBBM? Panoorin po natin. Kung makikita nyo dito sa balita, nung Friday kasi mga kababayan, nag-celebrate kasi ang ating presidente ng kanyang kaarawan mga kababayan. Bukod yung isinelebrate ng kanyang mga kaibigan na kung saan sinarpresa etong ating presidente mga kababayan. Ngayon, yung sinasabi nating pamamaraan ng pagsiselebrate ng kaarawan ng ating presidente, eto pala mga kababayan, panoorin po natin to. Binuksan sa publiko ang Malacanang para sa salo-salo kasabay ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report. Kasabay ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon, muling binuksan ang palasyo ng Malacanang. Nung Friday pa tong balitang to mga kababayan. Oo, nung Friday pa nga po ito. Na kung saan, di ba, nag-birthday etong si PBBM. At bilang pasasalamat din sa sambayan ng Pilipino, binuksan po ang Malacanang mga kababayan para malayang makapasok yung mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, at malayang masilayan ang ganda ng Malacanang mga kababayan. Sa madalit salita, inilalapit ng administrasyon yung kanilang sarili sa mga kababayan po nating Pilipino. Nabibihira lamang pong nangyari yan buhat nung mawala etong si former President Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Para sa publiko, para ibahagi sa mas marami ang selebrasyon ng Pangulo. Dahil dyan, ang Kalayaan Grounds nagmistulang parke kung saan bawat isa enjoy na enjoy. Patok na patok ang bawat food stall kung saan nakakuha ng libreng pagkain at inumin. Take note mga kababayan, yung mga pagkain po dito, libre po yan. Wala po yung bayad. At yan po mga kababayan, handog ng Malacanang sa mga kababayan po nating Pilipino. Ano po, na kung matatandaan nyo, di ba dati mga kababayan, nung panahon ni Duterte, ang sabi ni Duterte, malaya ang mga kababayang Pilipino po natin na makapasok mga kababayan at masilayan yung Malacanang. Pero kung matatandaan nyo, yan ay nabalita rin mga kababayan at nakita rin naman yan ng marami sa mga kababayan natin Pilipino, especially yung mga viewers natin ngayon. Kayo, alam kong nakita nyo yung balitang yun na kung saan may sumubok na pumunta sa Malacanang mga kababayan ng panahon ni Duterte pero hindi po pinapasok. Unlike ngayon na yung imposible mga kababayan ginawang posible ng Marcos administration na mailapit ang gobyerno sa mga kababayang Pilipino po natin mismo. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang lahat, kaya naman mula bata hanggang matanda, magbabarkada man o pamilya, talaga namang happy sa kanilang time together.
Gaya na lang ni Sheila na kasama ang kaanak at mga chikiting. Sulit na sulit daw ang pagpunta nila dahil bukod sa libreng pagkain, abay naranasan din daw ang makapasok at masilayan ng Malacanang Complex. More birthdays to come po. Happy birthday po, Pangulong Marcos. Maraming salamat po kasi mas maraming na-enjoy, marami ding nakakain. Diba? Bonding on a Friday naman ang peg ng magbabarkadang ito. Na-appreciate daw nila ang ganitong mga inisyatiba dahil nagpapakita lamang anila ito ng kagustuhan ng Pangulo na mailapit ang pamahalaan sa mga ordinaryong Pilipino. Napakasaya pong... Eto, pakinggan nyo yung sasabihin nito Itong isang netizen natin na nakaranas na makapasok dyan sa Malacanang mga kababayan at makakain ng libre at masilayan yung ganda ng Malacanang. Pakinggan nyo yung sasabihin niya dito. Experience po ito sa amin kasi nakikita po namin kahit yung mga bata sa lansangan na kanina nakikita lang namin nandito na sa loob ng palasyo. At nagpapasalamat kami dahil nga patuloy na dumadami yung mga kabataan dito, higit pa yung mga matanda na nanlilimos kahit na walang kaya, talaga nakakain. Kita nyo mga kababayan kahit daw yung mga homeless na nakikita nila dyan sa lansangan, nakapasok din sa Malacanang mga kababayan. Kahit yung mga nanlilimos mga kababayan, nakapasok at nakakain ng libre. So yan yung isang halimbawa talaga na ang layunin ng ating gobyerno ay mailapit talaga mga kababayan ng pamahalaan sa mga kababayang Pilipino po natin, na kung saan bibihira talaga yan sa kauna-unahang pagkakataon mga kababayan na nangyari. Kasi nung panahon nga ni Duterte, sinabi niya lang yan pero hindi naman nangyari. Mga kababayan, dahil nga merong sumubok na pumasok, hindi naman po pinapasok. Kaya ngayon siguro, kung makikita nyo, since marami tayong mga kababayang Pilipino na nagdiwang at nakapasok dyan at nakakain ng libre, inis na inis dyan mga kababayan ng mga Duterte. Ano po, yung mga taga-suporta nitong mga Duterte, alam nyo kung bakit mga kababayan? Kasi nasasapawan sila. Kasi hindi nagawa nung kanilang sinusuportahan na dating Pangulo yung nagawa ngayon ng bagong administrasyon, na kung saan talagang mismong mga kababayang Pilipino po natin ang nakaranas na masilayan yung ganda ng Malacanang at makakain pa ng libre. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Maayos ang naturang aktibidad na nagtagal hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa mga kinaukulan ay umabot sa nasa 10,000 katao ang dumalo sa salo-salo sa palasyo na handog ng Pangulo. Happy birthday, BBM! Marcos Maringo! We love you! Happy 67th birthday, BBM! Alright. Kenneth Pasyente. Partida mga kababayan yan, birthday pa lang yan ng ating presidente, 10,000. Di umano nakatao na agad yung nakaranas dyan na makakain ng libre at masilayan ng Malacanang. Unlike nung sinasabi ni Duterte na pwedeng pumasok ang lahat, pwedeng lumapit ang lahat sa Malacanang, pero hindi naman nangyari. Ano po, so ngayon mga kababayan, yan yung isa sa dahilan kung bakit inis na inis itong mga taga-suporta nitong si Digong at gumagawa ng iba't ibang kwento at paninira mga kababayan para sirain lamang ang ating presidente. Kasi nga naman wala na silang makitang baho mga kababayan Wala na silang makitang maibato sa ating presidente. Kaya ang ginagawa nila, nag-iimbento na lang ng kwento, at dahil sa pag-iimbento nila ng kwento at nasusopla din naman agad, nagmumukha silang katawa-tawa at nagmumukha po silang tanga mga kababayan. At ang isa pa dyan, kaya inis na inis sila, eto panoorin pa natin itong isa mga kababayan, na nakita rin nating balita na kung saan, ayon po dito sa UNTV mga kababayan, eto daw pong si PBBM nung araw ng kanyang kaarawan, sinabi po ng ating presidente mismo na sasagutin ang gastos ng mga pasyente sa government hospital bilang birthday gift mga kababayan. 'Di ba? Unlike dun sa iba mga kababayan ng mga politiko na kunyari nagsiselebrate ng walang gaanong handa, ang cake mga kababayan maliit lang, gatinapay lang, tapos lalagyan ng kandila, tapos kunyari walang-wala at simple lang yung pamumuhay mga kababayan, pero sa likod pala nun mapang-imbabaw mga kababayan at pakitang tao lang yung ginagawa. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, wala namang masama, lalo na tao rin naman ang ating presidente, at hindi porket presidente siya ay bawal na siyang magdiwang ng kanyang kaarawan, bawal na siyang mamahagi ng tulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, siguro sa sobrang sarado na nung isipan at utak nitong mga didishit, talagang lahat ng ginagawang mabuti ng ating presidente pagdating sa kanila masama na. Wala nang nakitang mabuti sa ginawa ni PBBM. Ano po, so alalahanin po natin
na tao rin yung ating presidente na talagang may karapatang mag-celebrate, mga kababayan, ng kanyang birthday sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, eto mga kababayan, pakinggan po natin na ito, nakita nating balitang to. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong level 3 hospital sa bansa. Oo, bibihira lang yan mga kababayan. Nung panahon ni Digong, hindi niya nagawa yan. Ano po, na kung saan nag-birthday yung presidente mga kababayan, tapos sinabi sa publiko na sasagutin niya lahat. Ano po, lahat ng mga gastos ng mga pasyente na nasa pampublikong ospital na nasa level 3. Mga kababayan, hindi lamang po isang ospital yan, kung hindi buong Pilipinas po yan mga kababayan. So bibihira mangyari yan, kaya inis na inis etong mga didisit na ito at gumagawa na lang ng kwento para pagtakpan at tabunan etong kabutihang ginagawa ng ating presidente. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Pagdiriwang ng kanyang ika-67 kaarawan, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babayaran ang hospital bills ng mga pasyente na naka-confine at kasalukuyang ginagamot sa lahat ng level 3 government hospitals sa buong bansa ngayong araw. Ito ay sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, Serbisyong Sapat para sa Lahat program. Sa ilalim ng programa, sabay-sabay na ibibigay ang iba't ibang tulong at serbisyo ng gobyerno sa 82 probinsya ng bansa. Upang makatugon sa utos ng Pangulo, 328 million pesos ang inilaan ng Department of Health para sa 22 tertiary hospitals na siyang ipantutustos sa medical expenses ng mga pasyente. May 8 kilalang level 3 hospitals na nasa National Capital Region o NCR. May 6 sa ibang bahagi ng Luzon, 3 sa Visayas at 5 sa Mindanao. Baka nga mga kababayan, yung ibang mga DD-set nakaranas pa nito. Ano po, baka yung ibang mga DD-set mga kababayan na may mga karamdaman na di umano, yung iba naka-confine na nasa level 3 mga kababayan, baka nakaranas din na malibre. Ano po, nung araw ng birthday ng ating presidente sa kanilang mga gastusing medikal. Kaya nga, eto mga kababayan, sa totoo lang, lagi naman natin itong sinasabi, especially yung mga matatagal dito, alam nyo naman yan. Ano po, na kung saan lagi nating sinasabi na kapag bumagsak ang gobyerno dahil sa pambabatikos ng mga tao na walang magawa sa buhay, damay-damay po tayo. Bagsak din po tayo mga kababayan, bagsak din ng Pilipinas. Kaya ano ang dapat nating gawin? Siyempre, suportahan natin yung ating gobyerno mga kababayan na kaysa magreklamo, batikusin, bakit hindi na lang mga kababayan suportahan yung mga programa ng ating gobyerno? Kasi kung papangarapin ng iba, let's say yung mga DD-set, papangarapin nila na maibalik si Duterte, papangarapin nila na magkaroon ng Duterte, wala talagang mangyayari dyan mga kababayan. Dahil unang-una, para magising yung mga DD-set sa kanilang pagkakatulog at kanilang mga bangungot mga kababayan, tapos na po ang termino ni Duterte at marami po siyang iniwanang problema sa bagong administrasyon na ngayon po ay unti-unting nabibigyan ng kaliwanagan at kalutasan. Mga kababayan, yung mga problemang iniwan nitong si Digong. So ngayon, dun sa iba, especially dapat kung taga-suporta kayo ni Duterte at alam nyo naman na may iniwan na problema itong si Digong, dapat kahit papaano makaramdam kayo ng hiya. Ano po, dahil unang-una, yung ginagamot na problema ngayon ng bagong administrasyon ay dulot ng dating administrasyon mga kababayan. Kaya kung titingnan natin, buti na nga lang, meron tayong ganitong klase ng presidente na kapag ka nagsiselebrate ng kanyang birthday mga kababayan, napapakinabangan din ng mga kababayan Pilipino po natin at nakakatulong sa marami sa mga kababayan po natin. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Danao, ayon sa DOH, dadaan sa proseso ang mga benepisyaryo ng programa. Ang mga pasyente ay isa sa ilalim sa interview ng Medical Social Services o Ayan, sabi dito, naganap naman mag-birthday dyan sa Malacanang ang anak ni Duterte, kaya lang sila lang. Kaya nga po diba nag-birthday nga sila mga kababayan nung una pa, awa effect pa. Kunyari, simpleng birthday lang mga kababayan. Kunyari, kumakain lang sa simpleng karinderya mga kababayan, pero deep inside, yung kinukurap na pera, di umano, napakarami. At ang kawawa ang mamamayang Pilipino. Mga kababayan, ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. MSS ng ospital at matapos ang pagsusuri, bibigyan siya ng medical assistance sa pamamagitan ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ng DOH.
Ang mga malilibreng serbisyo ay hospital bill, gamot, laboratory, dental services, implants, therapy, chemotherapy at dialysis. Samantala, hiling naman ni Pangulong Marcos para sa kanyang kaarawan ay ang mapaunlad ang sektor ng agrikultura at maging maayos ang buhay ng mga magsasaka. At lahat ng programa na ginagawa natin sa Department of Agriculture, lahat ng ginagawa natin sa pagtulong ng DBP, lahat ng mga financing institution, lahat po yung buong sistema ng agrikultura ay ang birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Tama! Nel Maribuco, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So ngayon mga kababayan, kung makikita nyo, kaya inis na inis at pikon na pikon dito si Sas Rodando mga kababayan at saka yung ibang mga DDZ. Kasi syempre, nag-birthday nga naman itong si PBBM, nasaglip na yung sarili na lamang niya, yung unahin niya at ipagdiwang niya mag-isa. Kasama yung pamilya niya, yung birthday niya, mas pinili niya na yung birthday niya ihandog sa mga kababayang Pilipino po natin at mas pinili niya na magtrabaho sa araw ng kaarawan po niya, mga kababayan, at mas pinili niya na tugunan at bayaran yung mga sagutin bilang birthday gift, yung mga gastusin mga kababayan sa araw ng kanyang kaarawan ng mga kababayang Pilipino po natin na nasa pampublikong ospital, na nasa level 3 mga kababayan sa buong Pilipinas. So ngayon kung titingnan po natin, kaya galit na galit sila dyan kasi hindi nagawa ni Digong yan nung panahon ng termino nitong si Duterte mga kababayan. Puro mura lang kasi ang ginawa ni Digong tuwing magsasalita siya. Unlike sa ating presidente na tahimik, bukod sa tahimik mga kababayan, talagang subsub sa trabaho at focus lamang sa goal para paunlarin ang bansang Pilipinas.